Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Magandang gabi bayan! Parami na po ng parami ang mga debotong nagkukumpulan dito sa may Quiapo Church at ngayon po ang iba ay dumadalo sa oras-oras na misa na inyong narinig sa kasalukuyang ingay ng misa habang ang iba po ay inaabangan ang pagbabalik sa simbahan ng Poong Nazareno bagamat iikot pa ang Poong Nazareno sa mga kalye sa palibot ng Quiapo. May balita po kami na mabilis ang takbo ngayon ng andas ng mahal na Nazareno. Kaya maring maaga rin po makapasok ito sa simbahan ng Quiapo. Samantala, marami na rin na nakaantabay at hindi po matinag sa kanilang mga pwesto. Ito po ang masiding debosyon at pananampalataya ng mga Pinoy na patuloy na nag-aalab sa paglipas po ng panahon. At gaya po ng inaasahan, milyon-milyong deboto ang dumalo sa piyesta ng itim na Nazareno. Pero bago pa po magsimula ang translasyon, kaninang umaga, nagkaroon na kaagad ng komosyon. Kasama natin dito sa Quiapo, nagpapatrol si Adrian Ayalin. Adrian, sa ang unang tinatayang dami ng mga deboto raw na dadalo, ay abot ng 10 hanggang 12 milyon. Ngayon ba, meron bang maayos na pagtaya kung ilan ang lumahok sa prosesyon? Kabayan, ayon sa huling impormasyon na nakuha natin mula kay MMDA Chairman Francis Tolentino ay umabot sa 12 million yung kanilang crowd estimate. Pero para sa buong araw yan, ibig sabihin lahat ng mga nakikita natin ngayon dito sa Plaza Miranda, sa loob ng simbahan, sa kahabaan ng Quezon Boulevard, at yung mga sumama sa prosesyon simula pa kaninang umaga hanggang hapon at yung mga sumama sa banal na misa naman sa Luneta kaninang umaga ay kasama yan sa crowd estimate na 12 million mula sa MMDA. Nagsimula ang araw ng itim na Nazareno at ng kanyang mga deboto sa isang misa na pinangunahan ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Sa kanyang homily, sinabi ng Arsobispo na hindi dapat ikahiya ng mga deboto ang kanilang pagmamahal sa Diyos. Yung mga nakakahiya, hindi na ikinahihiya. Pagnanakaw, corruption, hindi na ikinahihiya. Nasa front page pa nga. Huwag ikahihiya si Jesus. Mahal tayo ni Jesus, mahal ko si Jesus. Pero hindi pa tapos ang misa. Nagsimula ng magkagulo sa gawing kanan ng stage. Nagtakbuhan ng mga deboto palapit sa andas para sa nalalapit na traslasyon. Nakiusap ang mga pari na kumalma muna ang lahat para matapos ang misa. Pariri, manahimik muna tayo, patapusin ang misa. Pakiusap lang, manahimik tayo, patapusin ang misa. Natuloy ang misa pero nagkaroon uli ng komosyon sa harap ng entablado. Nang unti-unting sunugin ng mga deboto ang tali sa mga bakal na barikada at tuluyan na nga nila itong natanggal. Nakiusap ang Arsobispo na patapusin ang misa. Pagkatapos ng mga kaguluhan, ibinaba na ang Nazareno pasakay sa andas. Pero nagkaaberya pa ito at di siya agad naisakay ng mag-agawan ang mga deboto. Bandang alas 7:50 ng umaga, nagpalipad ng kalapati ang isang grupo at nagsimula na ang traslasyon. Wala namang ilalakas yan! Sana nagkakaisa tayo, hindi yung kanya-kanya. Tanghaling tapat, dumagundong sa paligid ng pilit na iniusog ng mga deboto ang mga container na ipinangharang sa bukana ng MacArthur Bridge para hindi nadaanan dahil hindi kakayanin ng tulay ang bigat ng mga deboto. Pero
Pero sa mas matibay na Jones Bridge, idinaan ang Nazareno tulad ng napagplanuhan. Hindi nawala ang mga nasugatan at mga inal na presyon sa kahabaan ng prosesyon. Pero walang makakapigil sa debosyon ng mga deboto ng itim na Nazareno tulad ni Victor. Kahit po mahirap, kakayanin ko. Aron sa kanya. Nagkalat din ang mga replika ng Nazareno sa mga balangay o mga sasakyang may mga imahe ng Nazareno. Isa sa mga may balangay ang pamilya ni Jojo na mula na Botas. Pinakapanata ng samahan namin every year rin dito yung mga santo. Karamihan sa mga deboto naglakad lang, pero doble ang hirap ni Mang Eustaquio dahil tulak-tulak niya ang wheelchair ng asawang si Shirley. Alas 4 pa lang ng umaga, umalis na sila ng Caloocan City para lang maipagpatuloy ang debosyon na sinimulan nilang mag-asawa noong 1984. Mahirap na masaya, pero pagka nandito na kami, okay na. Kabayan, sa ngayon ay nagsisimula na nga naman itong isa pang banal na misa at talagang hindi nababawasan at nadagdagan pa ang mga deboto. Talagang damang-dama mo yung debosyon ng mga tao na narito ngayon. Kahit dito sa labas ng Plaza Miranda, winawagayway nila yung kanilang mga puting panyo. Lahat o halos lahat yan ay talagang maghihintay raw hanggang sa makabalik ang itim na Nazareno dito sa simbahan ng Quiapo. Kabayan. Mas matimbang ang determinasyon ng mga deboto kumpara sa tone-toneladang mga container van na ito na walang kahirap-hirap nilang itinaboy sa gilid ng kalsada. Ito sana ang haharang sa prosesyon para hindi umakyat ng MacArthur Bridge tulad ng nakagawian dahil delikado na ito sa mga deboto. Kahit na walang kumukumpas, itinulak ng grupo ang harang. Muntik pang maipit ang lalaking ito sa gitna ng gulo. Sa huli, hindi nagtagumpay ang planong paglihis sa ruta ng prosesyon. Sa tulong na rin ng may 60 pulis at mga debotong mas mahinahon. Sinasabi namin talaga na marami matidisgrasya pag ginawa nila yan. Ngayon, nakuha nila yung lubid, talagang tinuloy na ron. Pero di pa rin naiwasan ang sakitan. Ang babaeng ito na sumubok sumampa ng andas, nawalan ng malay. Ganito rin ang nangyari sa 15 anyos na si Florian, na unang beses sumali sa prosesyon. Bigla po kami naipit. Nung naipit po kami, bumaksak na daw po ako. Yun na po, pagising ko na sa gilid na po ako. Simple lang sana ang hihilingin ng dalagita na panganay sa 7 magkakapatid. So po yung hilingin, mabuo pamilya namin. Ang minimiting imahe ng marami, unti-unting iginapang sa kalye ng organisadong gulo ng mga namamanata. Minsan, halos hindi gumagalaw. Minsan naman, bumubulusok. Maya't maya, may nahihimatay sa dikdikan ng mga katawan. Pero mas maayos pa raw ang traslasyon ngayon kumpara noong 2012. Inabot ng 22 oras ang prosesyon noon, ang pinakamahaba sa kasaysayan, matapos masira ang gulong ng andas at maputol ang lubid nito. Kabayan ng isang taon, meron ding mga nagtangka na ilihis ang ruta ng prosesyon pero hindi sila nagtagumpay. At bagamat mas mabilis ng konti ang daloy ng andas ngayong taon, dahil sa medyo mas mahaba ang ruta, malalaman natin kung mabibreak ba nila ang record na 22 hours sa traslasyon noong 2012. Kabayan. Kung ano yung mga nararamdamang sakit ng aking pamilya? Bigyan tayo ng magandang buhay. Bakas ang katawan. Matay ako PGH. Tapos ang buhay ako. May breast cancer ako. 5 years na ngayon. Survivor na. Maging maayos pamumuhay namin, kalusugan, kabuhayan, lahat-lahat. Pasasalamat. Sa ito, may biyayan dalawa tapos hindi nagkakasakit. Nazareno at pinakakritikal na sandali nga sa prosesyon ay nang tangkain ng ilang deboto na ilihis ang ruta nito. Live mula sa Quiapo sa Maynila, nagpapatrol si Maan Macapagal. Maan, bakit nga ba ipinipilit daw kanina ng mga deboto na idaan sa MacArthur Bridge ang prosesyon?
Corina, kung ang mga deboto ang tatanungin, ayaw sana nilang mawala sa original na ruta ang translasyon. Yan nga yung pagdaan sa MacArthur Bridge sa Loton. May ibang tinangkapang ang tanggalin yung mga harang na ikinabahala ng mga pulis. Pero sa huli, ang bagong ruta pa rin ang nasunod. May 6,000 pulis ang ipinakalat sa palibot ng simbahan ng Quiapo at sa ruta ng prosesyon. Nagdagdag din ng mga tauhan mula sa Philippine Army at Air Force. Sa Jones Bridge, nakahilera ang mga pulis sa Center Island. Sinita ang isang tenderong naglatag ng paninda. Sa ilalim ng mga tulay, paikot-ikot ang mga bangka ng Coast Guard, Red Cross at MMDA. Pero mas mahigpit ang naging barikada ng mga pulis sa MacArthur Bridge na dating ruta ng prosesyon. Ipinagbawal ng dumaan doon dahil delikadong bumigay ang tulay sa bigat ng mga deboto. 4 na container van ang iniharang sa paanan ng tulay sa Loton. Pero lumusot pa rin sa gilid ng van ang mga deboto. May umakyat pa gamit ang hagdan. Hinabol sila ng mga pulis at pilit pinababa. Alas 12 ng tanghali kanina, may 500 metro na ang lapit ng prosesyon sa MacArthur Bridge nang itulak ng mga tao ang container van.